Nagpakita ng suporta ang Canada sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa kanilang joint press conference ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang paglagda sa iba't ibang kasunduan ng dalawang bansa. At live mula sa Vancouver, Canada, may unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, isang maulang hapon, Maris, mula dito sa Vancouver, Canada. Oras sa atin ngayon, 4:23 in the afternoon of Thursday, July 2. Ang isa sa mga pinakamalaking update natin na mula dito sa ongoing official visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada ay ang pag-angat o pag-elevate ng Philippine-Canada relations mula sa diplomatic relations patungo sa strategic partnership. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, Maris, mula sa karaniwang goodwill lang na ugnayan, ngayon mas konkreto at mas focused at mas long-term ang magiging kooperasyon ng dalawang bansa. Halimbawa sa seguridad, tulad na nabanggit mo, ni-reaffirm o pinagtibay ng Canada ang suporta sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Ang Canada, ayon kay PM Carney, ay isang signatory sa UNCLOS at patuloy itong pinaninindigan. May mga defense agreements na rin sa pagitan ng Canada at Pilipinas mula noong 2024 at 2025 at kabilang nga dyan yung State of the Visiting Forces Agreement at ang aktual na partisipasyon for the first time ng Canadian Armed Forces sa balikatan simula ngayong taong 2026. May binanggit din ng Pangulo na posibleng pagpapatuloy ng Dark Vessel Detection System mula sa Canada na isang paraan para ma-detect ang mga illegal vessels o illegal activity sa mga katubigang sakop ng Pilipinas o teritoryo ng Pilipinas para mas ma-monitor ang mga nangyayari sa ating mga katubigan. Samantala, sa kalakalan naman, target pa sa pinal bago matapos ang taon, ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at gayon din sa pagitan ng Canada at ng ASEAN bilang isang regional economic bloc. Ilan pa, Maris, sa mga napagkasunduan ay ang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources, ang Memorandum of Agreement on Cultural Cooperation, ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation at ang Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation. Pareho din ang direksyon ng Pilipinas at Canada pagdating sa pagbuo ng mga alyansa sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na ang mga dati at tradisyonal na alyansa ay nasusubok, tulad halimbawa ng alyansa ng Amerika at Canada na sa ilalim ng Administrasyong Trump ay pinatawan ng napakataas na taripa ang Canada. Ang Pilipinas naman, patuloy na nasusubok sa patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng lahat ng yan, kinilala ng Canadian Prime Minister at gayon din ng Pangulo na ang pundasyon at tulay na ugnayan ng dalawang bansa ay ang 1 milyong Pilipinong naging malaki ang ambag sa paglago ng Canada. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Let me underscore something the President said a moment ago, referencing the importance of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Something to which we are a signatory and we absolutely uphold, and we uphold the decisions and squarely back the decisions of 2016 that are directly relevant to the territorial waters and activities of the Philippines. I am glad to see and hear from our Canadian friends that the 1 million strong Filipinos in Canada are valued and respected for their contributions to the Canadian society, the economy, and government. They serve as the heart and soul of the strategic partnership between the Philippines and of Canada. At yan, Maris, ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa'yo. Yes, Ivan, kanina binanggit na nagpakita nga ng suporta ang Canada sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May bago bang pangako o kumbaga konkretong suporta ang Canada sa Pilipinas para sa pagpapatupad ng rules-based order sa West Philippine Sea para masabing talagang suportado nila ito at para maiwasan na rin yung mga tensyon sa West Philippine Sea? Yes, Maris, ang pinaka-konkreto sigurong pagpapakita ng suporta ng Canada sa Pilipinas pagdating sa isyong yan ay ang capability enhancement, ika nga, o yung pagbibigay ng mga kagamitan, equipment, teknolohiya sa Pilipinas para mas mabantayan ang teritoryo nito. Dahil ang bottom line, nasa interest din ng Canada na manatili ang freedom of navigation sa South China Sea bilang isang mahalagang ruta ng kalakalan na makakaapekto rin siyempre sa Canada.
Alright, Ivan, ang tanong din ng ordinaryong mga mamamayan, ano bang mapapala ng mga Pilipino sa mga kasunduang yan ng Canada at Pilipinas, especially pagdating sa magkakaroon ba ng posibleng trabaho for Filipinos dyan sa Canada? Magandang tanong, Maris. Ang tanong nga ng karamihan sa mga kababayan natin, nakakain ba yan, yung mga kasunduan na yan? Yung mga bilateral meetings kasi, mga agreements, Maris, karaniwan nagsisimula yan at the highest level between heads of state, magkakasundo, pero siyempre yung fine print, ika nga, o yung detalye niyan, paplansyahin ng mga kanilang mga cabinet secretaries, yung mga people under them. Siyempre, halimbawa, sa free trade agreement, meron diyang mga gainers and losers. Halimbawa, for certain products, pag nagkaroon ng reduction or talagang total elimination of tariffs, mas magiging pabor para sa mga nag-export dahil mas tataas ang demand para sa kanilang mga produkto, pero baka naman magkaroon ng masamang epekto sa mga local farmers dahil mas magiging madali ang pagpasok ng mga inaangkat na produkto na maaring mas mura. So yan ang pinaplansya ngayon sa nagkakaroon ng mga negotiation pagdating sa free trade agreement para maging beneficial to both parties ang nilulutong free trade agreement na yan. Pero ultimately, ang magiging impact niyan, ang desired impact siyempre, ay maging mas mura at mas accessible ang samot-saring produkto sa magkabilang panig. Isa nga sa mga nabanggit ni Prime Minister Carney at ni Pangulong Marcos ay ang kahalagahan ng ambag ng 1 milyong Pilipino dito sa Canada. At para pag-usapan natin, ano nga ba ang profile ng mga Pilipino rito, ano ang kanilang contribution sa Canadian society, at ano nga ba ang experience ng isang Filipino migrant here in Canada? Sino pa bang lalapitan natin kung hindi ang kasama natin, si Rhea Santos. Broy. Papasok na ako. Hello po mga kapuso, ang aking unang Here at Family. Rhea, Hello. please tell... Ayan. Please, sorry walang override si Rhea, pero I will relay your questions. Balikan lang natin yung... Seryoso muna tayo. Okay, sige. Yung sinabi ng dalawang leaders na nag-usap kanina, ang napakahalaga ng ambag ng 1 milyong Pilipino. Prime Minister Carney really emphasized the importance of the Filipino community sa Canada. Ano sa tingin mo, from your point of view, ano nga ba ang ambag ng Pilipino sa Canada? Nako, kilala tayo dito sa napakaraming sektor. Unang-una na dyan, healthcare. Caregiving. Alam mo naman kung gaano kaalaga ang mga Pinoy. Our work ethic is world-class. Ika nga, something that we should be proud of. We're taking space in, of course, the service industry, hospitality industry, arts. And eventually, alam mo, meron na rin tayong mga kababayan dito or mga Canadian-born but with Filipino heritage na nasa politika. So, unti-unti. And Kanina, I think that nandun yung first Filipino member of parliament. Pinay. Yes. Oo, first Filipina. Nagkaroon na tayo before ng isang, yung lalaki na member of parliament. So siya si Minister Rechi Valdez, ang Minister for Women and Gender Equality. Siya ang unang Pilipina na miyembro ng parliament. So yun, we're taking up space in politics, in media, paunti-unti. Paunti-unti po ay napapasok na po natin yung iba't ibang espasyo dito sa Canada and well-loved talaga mga Pinoy dito sa Canada. Okay. Well-loved ka mo. Ikaw, how was your experience as a Filipino migrant in Canada? Kailan taon ka na rin? Magpipitong taon na, 7 years. 2019. Nang umalis, 2019 nang umalis ako sa unang hirit, hindi ko naman sasabihin na napakadali. Ang pagiging migrant, ang pagiging immigrant, laging mahirap yan. May lungkot, may iyak, diba? May luha, pero may saya din. I think once na, if you find your place here in Canada at makuha mo yung mga oportunidad na talagang gusto mo, it's all worth it.